Hello, Virgo. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Virgo. Kunin niyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na upload na video ang siyang makakarelate. Tayo, ang dami. Ngunit naniniwala ako meron tayong mapupulot dito lalo na sa oracle card sa dulo dahil universal na advice yon. At naniniwala din naman ako na may dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Bukod sa algorithm. Hindi ko alam kung paano yung algorithm ng YouTube. Pero, uy, no, ang bumabagabag sa'yo, Virgo. Overthinking ulit. Oh my God. Very, very Virgo. Overthinking. Tingnan mo siya, oh. Nakalaya na siya dun sa katawan lupa niya. At malaya na ang kanyang espiritu mag-wander around, mag-explore. Si Yurei ito eh. Actually, transcendence nga ang ano, meaning nito. Meron, pero reverse mo nakuha. So, maaring merong remnants of the past ang hindi ka pa rin makalet go. Yung iba sa inyo, I don't know kung ano yung pinag-iisipan nyo ngayon. Pwedeng investment, business investment, trabaho related, um, relationship, meron pang utang sa'yo yung ex mo, pwedeng ganun. Pwede din na may utang sa'yo yung ano, dati mong pinagtatrabahuhan. At hindi ka pa fully nakakalaya. Ayan, hindi pa makapag-wander around ang yung espiritu, hindi pa mapayapa. Dahil meron pang may issue pa, may something from the past na hindi mo pa masarado. Hindi ka pa makalaya fully. At maaaring ito pa ang nagiging dahilan ng iyong bouts of hindi makatulog moments. At bumabagabag siya sa'yo. Pwede din nagdudulot ng stress. Basta hindi ka mapayapa. Dahil hindi mapayapa ang kaluluwa mo. Dahil sa mga um, issues na ito na hinahunt ka from the past. Although hindi siya yung tipong hindi ka na makafunction, pero lingering feeling na nandyan lang siya, parang hindi siya mawala-wala sa sistema mo. It's not like talagang baldado ka dahil sa mga hindi binibigay pa sa'yo, yung utang sa'yo. It's not that hindi ka makafunction na hanggat hindi nila binabayaran yon. Pero sadyang, alam mo yun, gusto mo nang matapos, gusto mo nang i-close, pero bakit parang hindi matapos-tapos or hindi mabigyan ng judgment or final decision. Pwede din na yung iba sa inyo, may kaso na may civil case, kanyan, tas parang, kailan ba matatapos ito? Update na update sa yung abogado mo or update na update sa yung mga kung sino man yung resource person mo. At alam mo yun, parang gusto mong tumahimik na lang siya, hindi makarinig ng update sa kanya. Pero kailangan mo yung update na yun. So, yun. Maaari ding yan ang parang nagiging culprit, nagiging dahilan kung bakit hindi ka makakuha ng bagong trabaho, makapag-apply ng bagong trabaho, dahil parang um, sinira niya reputasyon mo or parang binigyan kanya ng bad record. It's not that you care so much about it, pero alam mo yun, hindi ka makapagsimula ng bagong excuse me, career adventure, ganyan. Don't forget that playfulness. Don't forget to start a new project, ganyan. Don't forget playfulness. So, itong si Basan, um, Firebird siya. And having it in reverse may mean bored na, wala nang sigla sa katawan, na nawawalan ng direksyon, parang feeling mo nakakahon ka, pinagsasabong ka lang, alam mo yun, ganun. So, nakaka-apekto siya in that sense. While hindi ka totally baldado or hindi ka totally like super depressed dahil sa nangyaring yon nung nakaraan. Sadyang ano lang, hindi siya yung ideal eh. Perfectionist ka pa naman din. Hindi siya yung ideal scenario. Hindi siya, ayaw mo nang may 1 inch in your brain pa na tungkol dito. Alam mo yon.
Pero, nandun ka rin naman sa point na parang ayaw mo mag-explore, may pagka-stuck, na-stuck ka, parang feeling mo limitado yung galaw mo dahil sa, ano na to, dahil sa issue na yan nung nakaraan. Parehas sa Libra, meron ka din na itong, Blue Lantern na yokai. There's a festival na storytelling. Parang, ano ba yung ano na yun? Do you believe in the dark? Ay, yung show na yun in the 90s. Are you afraid of the dark pala? So, kwentuhan sila, no? Tapos, 100 stories. Kada kwento, ipapatay nila yung lantern. So, ika-100, 100th na kwento, so, patay na lahat ng lanterns nun, no? Lalabas ngayon itong yokai na to na si Awondon, Blue Lantern. Kakainin niya lahat ng guests. So, this is an omen of battle. If, sabi ko kanina, maaaring may kasuhan, may civil case, so, maaaring, ikaw na, yung iba naman sa inyo, maaaring parating pa lang doon. So, sobrang, I mean, ayaw mo na ng, di ba nga sabi ko nga kanina, ayaw mo na ng 1 inch of your brain na dedicated para isipin pa tong nakaraan na to. Kasi you just want to move on. You just want to move forward with your life. Pero sa sobrang stress na and damage na inabot niya sa'yo, maaaring umabot sa ikaw to, ikaw yung kakain ng pag na-snuff out na lahat ng lanterns, ikaw yung kakain ng mga guests kasi sinira nyo yung ano ko, reputasyon ko, whatever. Hindi ako maka-move forward kaya lalabanan ko kayo, kakasuhan ko kayo. Pwedeng ganun. So, you will need to prove yourself in a wide audience at I feel like gagawin mo siya, lalaban ka para lang matahimik ka na. Yung ganun. I mean, hobby ni Virgo ang mag-overthink, ang mag-isip. Pero this is not the kind of overthinking na nag enjoy ka. Hindi na siya enjoyable. Hindi ka na makagawa ng ibang bagay kasi nga ang dami ng pineperwisyo, ang daming perwisyo ng nakaraan. Perwisyo ng nakaraan na bumabagabag sa iyo ngayon at gusto mo na siyang matapos na. So, okay, Four of Cups. Pause muna natin, masyadong maingay. Okay, si Kawauso, siya ay isang river otter. Tingnan mo, ino-offeran siya ng something, sake. Ino-offeran siya. Very playful si Kawauso at makulit siya. Maharot. Mataas ang energy niya. Pero tingnan mo, ino-offeran siya ng something. Pero hindi siya, parang down si Virgo. Down si apathetic, walang pakialam si Virgo. Something must be really off pag ganon. So, pero you have it in reverse. So, maaari na yung iba sa inyo, alam mo yun, nilamon na ng kakaisip ng issue with the past employer or past relationship. And medyo absorbed ka na dun sa issues na yun. Pwede din na you feel taken for granted. You feel na basta sobrang in the zone ka kakaisip ng mga bagay na yun. Sabi ko lang kanina, hindi ka nawawala ng function kasi parang normal na sa'yo yung pag-overthink. So, kung meron kang rumination phase, yung tipong super engrossed ka or obsessed ka thinking about it, eto, meron kang, yun yung bumabagabag sa'yo ngayon. It's not that nakakasira siya ng buhay mo, pero may chance. So, yun yung card na yun. May chance kasi maaari yung iba sa inyo nagwi-withdraw, nagdi-disconnect, nagsha-shutdown, ayaw makipag-usap sa mga kaibigan. So, too much contemplation may have you run the risk of not seeing yung gifts around you. Alam mo yun, kinahon ka na nga nito, tapos kinakahon mo pa yung sarili mo kasi tinapon mo na lang yung playfulness, tinapon mo na lang yung joy, ayaw mo na mag-explore, gusto mo na lang umupo, mag-isip at mag-contemplate ng gagawin. Pero wala namang, mag-isip lang, upo ka lang, gano'n. That is quite so normal sa Virgo, pero iba tong ngayon. Functional pa rin si Virgo pero it's more of parang nag-iisip na si Virgo ng
paraan para totally makaalis dun. O, 4 na naman, stability, 4 of points. Ingat ka sa you are making plans just to have it all, just to take revenge. I mean, there's an omen for battle, pero itong 4 of points, merong ah akin na yan, bigay mo sa akin yan. Yung ganun, halimbawa, 2,000 pesos na utang sa'yo. Ayaw mo pang i-let go. Kasi alam mong deserve mo yon. Alam mong kailangan mo yon. While it's a good thing, pero is 2,000 pesos the worth of your peace? Yun ang maaaring gusto mong pag-contemplatean. Iwan ko yun doon. So, kunin natin yung mga clarification or where is this heading or ang clarification ng mga cards na yan. Although it's really clear na si Virgo ay merong may rumination phase ngayon si Virgo. Masyadong marami yan. Maaaring, conflict, battle, yan na nga, battle. Mukhang mapapasaba ka sa labanan ng utak, Virgo. Yung dating harutan or yung dating banter, friendly banter, magiging ano na. Pwede nyo iba sa inyo dahil hindi ka nga matahimik, haharapin mo yung si ex, pwedeng romantic ex ha, pwede ding katrabaho ex, ex-katrabaho, ex-colleague, ex-team leader, ex-teammate. Alam mo yung susugod na. Ganon yung energy na instantly na pick up ko dito. Si Kijimuna, very competitive. Sobrang may anger, may galit. Lalaban. Lalaban siya. Lalaban siya against a person na maaaring nagko-control sa'yo or kumontrol sa'yo. Pwede din na itong ex na ito very manipulative. Very authoritative. Boss, siguro class action suit, ganon. Kasi mataas ang posisyon nito, very authoritative, ginagalang siya sa field, ginagalang siya sa industry. Pwede din na ex to na mas matanda sa'yo, super powerful, well-connected na ex, romantic ex or ex katrabaho, parang sinok na niya yung soul mo and hindi mo na matanggap na may acknowledgement yun yung maganda kay Virgo. May acknowledgement sa part mo na nasak na ng tao na to yung soul mo at ina-acknowledge mo na hindi ka na nawala na yung brightness mo and gusto mo nang matapos yun. Gusto mo nang matapos, you want to end it. End na yung pagdurusa, paghihirap mo kasi nagiging ano ka na, you're turning out to be the monster na dati mong nilalabanan. So, Virgo is making a choice. Maaring matagal na to eh. Tapos, ngayon lang magka-climax. Matagal ng ano to, battle, laban, pagtatalo. Pero this month, mukhang doon na siya mag-gain ng momentum. Maari kasing may crucial call na from the abogado or resource person na mag-appear daw kayo sa ganito, yung ganyan. Pwede din na divorce, separation battle. Wala pala tayong divorce. Actually, pwede din na kung halimbawa iba sa inyo kinasal abroad. Tapos sa ibang bansa yung partner, so siya yung lalabanan mo. Uy! Alam mo, whatever you choose to do, halimbawa ito, di ba, you're trying to prove yourself. An omen of battle. Si Ayawon dun. Basta itong yokai na ito, it's an omen for battle and you would stand your ground. I'm good enough to be here. Sa Libra meron din siya kanina na mention ko, 'di ba? Pero sa Libra parang it's more of negative yung pag-stand ng ground. Parang hold off Libra, relax ka lang. Pero sa iyo positive yung pag-stand mo ng ground. Deserve mo to speak up. I mean, lahat naman tayo deserve to speak up. I mean, deserve mo na mabigyan ng avenue para i-air yung opinion mo. Legit na kunin mo lahat ng mga guests, attack mo lahat ng guests dahil pinerwisyo ka nila at inabuso ka nila. I mean, strong word, big word ang abuso, pero pwede kasing ganun talaga yung ginawa sa'yo.
So, with that said, um, the wheel will be in your favor. Swerte ang darating. Ikaw lang ang nakakuha nito so far ng Wheel of Fortune upright. This is the Kodama, three spirits, tagabantay. You have your guardian angels around you. For the longest time, tinry mo na hindi makailam, not to put matters to your hands. Tinry mo na hindi magdemanda, tinry mo na manahimik. Pero tama na, enough na. Dumating na yung point na hindi ka na mananahimik. Tinry mo for the longest time na manahimik, hindi mo tinry makailam, ayusin ang mga bagay na dapat ayusin. Nag-overthink ka lang sa bahay, gano'n. Pero ngayon, dahil nga parang nuknukan na yung mga ginagawa nila at ayaw mo nang maramdaman itong pag-overthink, hindi na healthy para sa'yo yung remnants of this past, gagawa ka na ng paraan. At maybe you would speak up, maybe magdedemanda ka, maybe i-confront mo sila, maybe maniningil ka. Whatever that is, you will stand your ground and you will magtatagumpay ka. While the wheel doesn't necessarily mean tagumpay, pero ang interpretation ko dito, as it appears in your reading, it's success. I mean success in a sense na, kasi will siya, success in a sense na the universe will conspire para manalo ka. It's not that sobrang solid nung case mo, pero it's more of destined ka na manalo. Parang ganun. And then, maaari din na after this ay mababayaran ka, mako-compensate ka in a way na hindi mo ina-expect, pero in a way na magbibigay sa'yo ng stability moving forward. And well executed, kumbaga. And for the longest time, hindi ka nag-take ng risk, ayaw mong mapasubo, ayaw mong mapaaway, ayaw mong makialam. Pero ngayon, solid yung solid yung case mo, yung na-build mong case. Solid yung evidence mo. At dahil dyan, looking towards the future at the timing is right in your favor. Si Cousin Bo, looking toward to the future. Mabilis ang mga pangyayari. I mean, tingnan mo siya, monk na sunog, seeking for enlightenment. Merong mga sakripisyong magaganap, pero looking toward to the future ka, maaaring pag-asa din ito na gagawin ko to para sa kinabukasan ko. Pwede din gagawin ko to para sa kinabukasan ng anak ko. Gagawin ko to para ma-achieve ko yung goal ko. May sakripisyo along the way, pero it's just the beginning. Parang ganun. Rapid growth and there's progress. Such a nice reading, Virgo. Mensahe niya universe para sa'yo, oracle card para kay Virgo. Ano ang mensahe o advice mo kay Virgo? Ano ang gusto mong sabihin kay Virgo? Kuya natin yung tumalon na yan. Oh, remember the wooby. As you go through this process of battle, apathy, positive sign, stability, abuse, at parang, ito apathy na rin to, parang apathy, tapos possessiveness. With all those energies around you, huwag mong kakalimutan kung sino ka. Alam mo yung wooby, di ba ito yung yung dal mo nung baby ka, tas siya yung comfort mo. Siya yung nagpapatahan sa'yo. Tandaan mo yung bagay na kumapit ka dun sa mga bagay na magpapatahan sa'yo. Doesn't necessarily have to be an unan or a stuffed toy, pero who is that person in your life na who's your rock, source of comfort, source of solace? Saan ka pumupunta para mabigyan ka ng strength that you need to go through challenges in your life. Sa iba, lalo na Katoliko tayong bansa, naaaring simbahan ang wubi mo. So, tandaan mo yung wubi na yun kasi yun ang, kumbaga, kasangga. Yun ang sasalo sa'yo sa mga panahon na when the going gets tough. Pwede din tao to, partner mo, magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo. Alamin mo yung mga yon and surround mo yung sarili mo with those people para with the battle that is around the corner, you will be prepared and you will be stronger para um, harapin parang battle with the narcissist ang peg mo eh. So, yun. Iwan ko na yun doon, Virgo. Salamat sa
bisita at sana makita ko ulit. Sorry sa mga ingay, mga fur babies ng kapitbahay namin. At salamat sa pag-stick around kahit maingay. And see you next time. My name is A. Bye!